Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Si Papa Dudut po ito. Nagbabalik sa panibagong episode ng Papa Dudut Stories. Itong mga nakaraang araw wala po tayo, absent tayo dahil tayo po ay nagkaroon ng sakit, no? Nawalan po tayo ng boses at marami po nagagalit sa akin. Pero I just want to say na tayo po ay tao lamang, nagkakasakit. At maraming salamat po sa mga nagbibigay unawa sa ating pong pagpapahinga for a certain na araw. Ano po? Sa ating episode ngayong araw, normal na sa isang tao na kapag sobrang nagmahal, lahat ay kayang ibigay, buong pagtitiwala at buong pusong pagpapatawad. Na kahit ilang beses ng saktan at binabaliwala ay patuloy pa ring nagmamahal. Paulit-ulit na nagbibigay ng pagkakataon kahit na minsan ay parang wala ng pag-asa na muling maibalik ang dating pagmamahalan. Basta ang importante, sumusubok tayo na bigyan ng pagkakataon na makapagsimula ulit kasama ang mahal natin. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Gabriel, 32 years old at nagtatrabaho sa isang BPO company sa Taguig. Masaya naman ako sa buhay pag-ibig ko noon kasama ang maganda at mapagmahal kong girlfriend na si Monica. Almost 8 years na rin ang relasyon namin, Papa Dudut. At isa siya sa dahilan kaya todo ako sa pag-iipon ng pera. Pangarap ko kasing maibigay sa kanya ang dream wedding niya. At syempre para na rin mabigyan siya ng magandang buhay. Halos 2 taon na rin kaming nagsasama noon at habang tumatagal ay mas lalo kong nakikita sa kanya na nakahanap na talaga ako ng isang wife material. Maalaga kasi si Monica, Papa Dudut. Masipag sa buhay at independent din siya. Kahit nasabihin kong sagot ko ng lahat sa bahay, tumatanggi siya. Parati niyang sinasabi na dapat sa isang relasyon ay give and take. Kaya dahil doon ay minahal ko pa siya ng sobra. Oh, mabuti naman at gising ka na. Tamang-tama naghahanda na ako ng tanghalian. Gigisingin sana kita eh, ang sabi ni Monica nang makalapit ako sa lamesa sa may kusina. Hindi nga ako masyadong nakatulog eh. Buti na lang at day off ko ngayon. Kaya makababalik pa ako sa pagtulog mamaya kapag inantok ulit ako. Sagot ko naman na makaupo na ako. Tama yan. Magpahinga ka nang magpahinga ngayon. Para kahit papaano ay makabawi ka ng tulog. Hindi ko naman kasi maintindihan sa'yo kung bakit ganyang trabaho pang pinasukan mo. Call center. Eh tingin mo nga nagmumukha ka ng vampira. Gising na sa gabi, tulog sa umaga. Natatawang komento ni Monica. Ganon talaga. Malaki ang sahod kaya kailangan tiisin ang puyat. Saka ayos lang naman ako sa kumpanya namin kasi 5 taon na rin akong sanay sa ganitong trabaho. At isa pa, malaki ang posibilidad na ma-promote ulit ako pag bibida ko sa kanya. Talaga? Aba dapat lang na i-promote ka. Sa sipag mo ba namang yan eh. Ewan ko na lang kung hindi ka pa maging presidente ng kumpanya ninyo. Natatawang sagot naman ni Monica. Pero bago ka maging presidente doon, kainin mo muna tong inihanda kong pagkain para sa'yo. Pritong galunggong at pinakbet. Nakangiting anyaya pa niya. Naks, ang sarap naman itong tanghalian ko. Salamat mahal ah, ang sabi ko naman sa kanya. O eto ang kanin, kumain ka ng kumain para magkasustansya ka naman. Alam kong puro fast food ang kinakain mo sa office. Sa susunod nga babaunan kita para maging masustansya naman ang kinakain mo. Tapos makakatipid ka pa, ang sabi niya. Wag na mahal, mapapagod ka lang. Maaga pa naman ang pasok mo, tanggi ko naman. Ayos lang, malapit lang naman ako sa office eh. Basta magbabaong ka na sa susunod, giit pa niya. Sige, ikaw ang bahala. Pero grabe, ang sarap naman itong luto mo mahal. Best pinakbit ever. Natutuwang puri ko sa inihanda niyang pagkain. Sus ng bola ka pa. Mahal? May sasabihin pala ako sa'yo. Medyo seryosong sabi niya. Ano yun? Nagtatakang tanong ko habang umunguya. Ano kasi paano ko ba sasabihin to?
Tila nahihirapang sabi pa niya. Ano ba yun? Sabihin mo na kasi mahal. Pangungulit ko pa bago muling sumubo ng kanin at ulam pero hindi na siya ulit nagsalita pa. Monica, ano ba yung gusto mong sabihin sa akin? Muling tanong ko. Buntis ako mahal? Medyo nauutal na sagot niya. Ha? Buntis ka? Seryoso ka ba dyan? Gulat at kinakabahang tanong ko. Oo, nagpa-check up ako kahapon. Ilang araw na kasing parang parating masama ang pakiramdam ko tapos doon ko nalaman na magpa-check up ako. Sagot naman niya. Wala nang bakas ng ngiti sa mga labi niya at puro kaba na lamang ang nababasa ko sa mukha niya. Magiging tatay na ako? Tanong ko pa. Nang mga oras na yon ay tuwa naman ang nangibabaw sa pakiramdam ko. Oo, magiging tatay ka na mahal. Sagot naman ni Monica. Woohoo! Magiging tatay na ako! Yes! Halos nagsusumigaw na ako sa loob ng bahay namin. Oo, alam ko na pwedeng pareho pa kaming hindi handa pero excited na ako kasi sa wakas ay matutupad na ang pangarap ko na maging pamilya kami ni Monica. Relax, masyado kang na-excite. Saway naman ni Monica habang pilit na tumatawa. Siyempre talagang may excite ako kasi magkakabibi na tayo. Monica, eto na yung hinihintay natin na perfect time, ang sabi ko pa sa kanya. Perfect time? Para saan? Nagtatakang tanong niya. Perfect time para magpakasal? Malambing na sagot ko. Matagal ko na siyang gustong pakasalan at umahanap lang talaga ako ng tiyempo na yayain siya. Pero sa pagkakataon na yon ay alam ko na sign na ang baby namin para makasal na kaming dalawa. Uy mahal, narinig mo bang sinasabi ko? Tanong ko kasi hindi na siya nagsalita pa. Oo, narinig ko. Pero seryoso ka ba sa sinasabi mo? Tanong naman niya. Oo naman. Bakit, may mali ba sa sinabi ko? Sabi mo dati sa akin hintayin lang natin ang perfect time para makasal tayo. Eto na yun, hindi ba? Magkaka-baby na tayo kaya dapat lang na magpakasal na tayo. Sagot ko naman sa kanya. Pero ayoko magpakasal tayo dahil lang sa buntis ako ngayon. Pagtatanggi naman niya. Hindi lang naman yun ang dahilan, Monica. Siyempre dahil sa mahal kita, saka para maging legal na ang lahat sa atin at sa magiging baby natin. Sagot ko naman sa kanya. Sandali lang Gabriel, pwedeng relax muna tayo sa pagpaplano. Huwag nating masyadong madaliin ang sitwasyon. Baka pwedeng unahin muna natin yung bata. Pagkalabas ng bata saka natin pag-usapan yung kasal. Baka kasi mahirapan tayo sa mga gastusin. Muling pagtatanggi niya sa gusto kong mangyari. Hindi tayo mahihirapan basta't akong bahala. Hindi naman kita aayain kung alam kong hindi kita kayang bigyan ng magandang buhay. Kayo nang magiging anak natin. Sabi ko pa sa kanya. Alam ko naman yon pero wag muna nating unahin yung kasal. Hindi naman masyadong importante yun Giit pa niya. Ramdam ko na hindi talaga siya sang-ayon sa gusto kong mangyari. At ayoko rin naman na mapilitan lamang siya na magpakasal sa akin. Hay, sige ikaw ang bahala basta sabihin mo lang sa akin kung ano ang kailangan mo ha. At sasabihin mo rin sa akin kung kailan ang check-up mo sa OB para nasasamahan kita, ang sabi ko. Hindi na, kaya ko naman ang sarili ko, malumanay na sagot niya. Alam ko pero gusto ko pa rin sabihin mo sa akin ang lahat. Ayoko may namimiss na check-up o kung ano pa man. Parati kong uunahin ang daddy duties ko, okay? Sabi ko na sinang-ayuna na lang din niya. Papa Dudut, kung ako ang tatanungin ay mas gusto ko talaga na maikasal na kami ni Monica bago siya manganak. Maliban sa yon ang tamang gawin, bala ko na talaga siyang ngayain. Total naman 8 taon na ang relasyon namin at okay na kami pagdating sa financial status. Ano pa ba ang hinihintay namin, hindi ba? Sigurado na rin naman ako na siya ang nag-iisang babaeng gusto kong makasama sa bawat araw ng buhay ko. Pero dahil sa
Ang gusto ni Monica ay unahin muna ang pagbubuntis ay sinunod ko siya, Papa Dudut. Papa Dudut, kung alam mo lang kung gaano ako ka-excited na makasama ko ang baby ko. Na hindi pa nga lumalaki ang tiyan ni Monica ay tumitingin na ako sa mga gamit ng bata. Nagtatanong-tanong na ako sa mga kaibigan kong may anak sa kung ano ang tama o maling gawin sa bata. At mas lalong naging doble ang saya ko nang malaman naming baby boy ang panganay namin. Hindi ko pa man siya nakikita, marami na akong pangarap na nabuo para sa kanya. Totoo pa lang sinasabi nila na kapag nagkaanak ka na, automatic na magbabago ang buhay mo. Dahil simula nang dumating sa amin si Peter, hindi ko ini-expect na may masasaya pa pala sa buhay ko. Mas lalo akong naging ganado sa pagtatrabaho dahil sa pagkakataong ito ay mas naging maganda ang rason ko para magpursige pa. O himala, hindi ka nagbaon ngayon ng pagkain. Hindi tuloy ako makakahingi ng ulam sa'yo. Sabi ng kaopisina kong si Ed na kasabay kong nagla-lunch noon sa pantry. Hindi nakapagluto kanina si Monica eh. Ang dami kasi niyang inasikaso. Kaya heto, tiyaga-tiyaga muna sa pagkain sa kantin. Oo nga pala Ed. Pumunta ka sa first birthday ni Peter ha? Ang yaya ko sa kanya. Kailan nga ulit yun? Tanong niya. Sa linggo na. Hoy, pumunta ka ha. Bawal tumanggi ang ninong. Requirement din ang pagdadala ng regalo. Natatawang paalala ko sa kanya. Wow, parang ang dami kong pera ha. Pero sige, pupunta talaga ako sa birthday party ng anak mo. Grabe, ang bilis ng panahon ano. Akalain mo yon, mag-iisang taon ka ng tatay pare. Kumusta ang buhay may anak? Curious na tanong niya. Magkaedad lang kasi kami pero wala pa siya kahit na isang anak. Sabagay wala rin naman siyang maanakan kasi walang girlfriend ng kaibigan kong si Ed. Masaya, lalo na kapag naabutan kong gising si Peter pag uwi. Pero grabe, sinasabi ko sa iyo, life changing talaga pare. Natatawa at napapailing na lang na kwento ko. Grabe sa life changing ha. Pero ang bilis din talaga ng panahon na no. Bukas makalawa magdadala na ng babae yun sa bahay niyo. Natatawang biro pa niya. Nako, bago siya magdala ng babae sa bahay, kailangan nakasampung beses na siyang sumweldo sa trabaho niya. Para yung ipang de-date niya, hindi naman gagaling sa amin. Pabirong sagot ko rin sa kanya. Ang striktong tatay mo naman. Huwag sana magmana sa iyo ang anak mo sa pagiging kuripot. Pero pare, may napansin ako ha. Ang hina ng dugo mo no? Ang wika ni Ed. Paanong mahina? Nagtatakang tanong ko. Ni buhok yata walang nakuha sa iyo yung anak mo eh. Pansin ni Ed. Hindi mo lang natititigan ng maigi kaya nasasabi mong hindi ko kamuka. Ang sabi ko naman. Sus, hindi talaga. Kahit saang anggulo walang nakuha sa iyo. Natatawang giit pa ni Ed. Alam mo, dahil sa nabanggit mo na rin yan, marami nga nagsasabi na hindi ko raw kamukha si Peter. Ang layo raw sa mukha sa akin eh. Pero baka mas malakas ang dugo ni Monica kaysa sa akin. O di kaya baka yung ugali makuha sa akin. Sagot ko na ikiniiling na lang ni Ed. Oh, anong ibig mong sabihin ng pag-iling mo na yan? Muling tanong ko sa kanya. Ha? Wala. May naisip lang ako. Baka naman kasi pare hindi mo talaga anak yang si Peter. Seryosong sagot ni Ed. Sira ba ang ulo mo? Paano naman mangyayari yon? Ako nga ang ama eh. Yung mga hirit mo naman oh. Ako naman ang napailing sa mga sinabi niya kahit alam ko na biro lamang niya yon. Nagbibiro lang naman ako. Natatawang sabi niya. Dapat lang dahil imposibleng mangyari ang sinasabi mo. Medyo seryosong sagot ko. O akala ko ba imposible ang sinasabi ko bakit bigla kang napaisip dyan? Napaisip ka rin na pwedeng tama ako no? Muling pagbibiro niya. Naku, tumigil ka na nga dyan sa mga hirit mo at bilisan mo nang kumain kasi kailangan na nating bumalik sa trabaho. Sabi ko sa kanya. Tuwing may kaibigan o kamag-anak ako na makikita ang anak kong si Peter, palagi talaga nilang sinasabi na hindi ko kamukha ang anak ko. Malayo ang kulay, buhok, mata, ilong at bibig nito sa akin. Nakuha naman niya ang kutis at ilong ni Monica pero bukod doon ay hindi ko alam kung saang parte pa ba o parte ko na minana ang kanyang physical na itsura.
Ewan ko ba, Papa Dudut. Pero napaisip talaga ako sa biro na yon ng kaibigan ko. Pero syempre hindi na lang yon ginawang big deal. Dahil alam ko na hindi rin naman kailangang seryosohin pa. Hay, salamat at day off ko na rin bukas. Makakapagpahinga na rin ulit ng mahaba-haba. Bulong ko nang makauwi na ako ng bahay namin ni Monica. Napansin ko kagad na parang tahimik sa bahay kaya dire-diretso na akong pumasok sa loob ng kwarto namin para magbihis. O, nandito ka lang pala. Akala ko umalis ka kasama si Peter. Bati ko sa kanya nang makita ko siyang nakaupo sa may gilid ng kama. Pagkatapos ko siyang halikan sa noo ay dumiretso na ako sa cabinet para kumuha ng damit pang bahay. Oo nga pala, mahal. Sa katapusan ay may company retreat kami. Hindi pwedeng hindi ako sumama, ha? Kasi sumama man o hindi, magbabayad pa rin eh. Hindi mas magandang sumama na lang ako, hindi ba? 3 days and 2 nights lang naman yon. Kaya hindi rin kami magtatagal doon. Tatawagan ko na lang ang pinsan ko na si Vanna para may makasama ka sa bahay. Ayos lang ba yon, mahal? Tanong ko bago siya nilingon. Mahal, nakikinig ka ba sa akin? Muling tanong ko pa nang hindi siya sumagot. Ha? Oo. Sorry, may iniisip lang ako. May problema ba? Nag-aalalang tanong ko. Wala naman, sagot naman niya. Pinahalata mo pang hindi ka sigurado sa sagot mo eh. Ano ba kasi yun? May gusto ka bang sabihin sa akin, mahal? Tanong ko pa. Mahal, sorry pero hindi ko na kaya. Medyo naiiyak na sabi niya na lalong nagpagulo noon sa isipan ko. Anong hindi mo na kaya? May problema ba? Sabihin mo na sa akin. Pangungumbinsi ko pa sa kanya. I'm sorry, Gabriel. Sorry talaga. Sorry. Paulit-ulit na sabi niya. Bakit ba kasi yun? Bakit ka nagsasorry, Monica? Ano bang nangyayari sa'yo, ha? Sabihin mo sa akin kung anong problema. Anong meron? Naguguluhang tanong ko. Hindi ko sinasadya, basta nangyari na lang siya. Pero gusto kong malaman mo na hindi ko naman intensyon na mangyari tong lahat. Wika niya. Teka, ano ba talaga nangyayari? Ano ba yung hindi mo sinasadya? Muling tanong ko. Hindi sa'yo si Peter? Nauutal na sagot ni Monica na saglit na nagpatulala sa akin. Anong sinasabi mo? Hindi sa akin si Peter? Imposible naman ang sinasabi mo. Ako ang tatay niya at sigurado ako doon. Giit ko pa. I'm sorry, Gabriel, pero eto ang totoo. Hindi talaga ikaw ang tatay ng anak ko. Muling umiiyak na pagtatapat niya sa akin. Ibig mong sabihin niloko mo ko? Pigil ang mga luha na tanong ko. Hindi ko naman sinasadya. Maniwala ka sa akin. Umiiyak na sabi ni Monica. Hindi mo naman sinasadya? Paano hindi mo sinasadya? Pinaniwala mo ko sa isang malaking kasinungalingan. Pinaikot-ikot mo ko sa lahat ng mga sinasabi mo sa akin. Galit na sabi ko. Patawarin mo ako, Gabriel. Nadala lang ako at hindi ko sinasadya na may mangyari sa amin ni Warren. Sorry. Sorry talaga. Muling paghingi niya ng tawad sa akin. Hindi uubra yung sorry mo sa ginawa mong panloloko sa akin. Bakit? Anong kasalanan ko para lokohin mo ko ng ganito? Ano? Sabihin mo. Naiiyak nang tanong ko sa kanya. Wala. Tanging nasabi na lang niya. Wala naman pala eh. Minahal kita, hindi ba? Pakakasalan pa nga kita eh. Mabilis ako naniwala na sa akin yung batang dinadala mo dahil mahal kita. Binigay ko lahat, Monica. Minahal, inalagaan, prinotektahan, lahat. Tapos eto yung kapalit. Pagmumukhain mo kong tanga, panunumbat ko sa kanya. Patawarin mo ko, Gabriel. Muling pagsusumamo niya. Huwag mo kong hawakan.
niloko mo ko. Isang buong taon mo kong pinagmukhang tanga. Kaya wag mong asahan na matatanggal lahat ng nararamdaman ko ngayon sa isang sorry mo lang. Ang sabi ko pa sa kanya bago ako lumabas ng kwarto namin. Papa Dudut, halos gumuho ang mundo ko nang malaman ko ang katotohanan. Sobrang sakit, parang gusto ko na lang magpakamatay noon dahil parang hindi ko kayang tanggapin na ang nag-iisang babaeng minahal ko ng tapat ay nagawa kong saktan. Na yung batang minahal ko ng higit pa sa buhay ko ay hindi pala totoong sa akin. Dati pa lang ay may nagsasabi ng hindi ko raw kamukha si Peter pero hindi ko lang pinapansin. Mas sinunod ko kasi ang sinasabi ng puso ko. Kaya na magsabi sa akin ng totoo si Monica ay abot hanggang langit ang sakit ng nararamdaman ko. Ilang araw kong hindi pinansin ang girlfriend ko, Papa Dudut. Pansamantala muna akong nakituloy sa pinsan ko habang nagmumuni-muni. Ang dami kong na-realize noon, Papa Dudut. Pero isa ang naging naging malinaw sa akin. Kaya pala kahit na ilang beses ko na siyang inayang magpakasal ay panay ang tanggi niya kung ano-ano ang dahilan na ibinibigay niya. Siguro ay ayaw niya sa aking matali dahil sa nagawa niyang pagkakamali. Kahit na anong gawin ko, kahit na anong isipin ko ay hindi mawala-wala yung sakit at galit pero sa kabila noon ay mas nangibabaw pa rin ang pagmamahal ko para kay Monica at lalo na kay Peter. Kaya nag-decide akong bumalik at bigyan ng pangalawang pagkakataon ng partner ko. Bumalik kami sa dati na parang walang nangyari. At sa loob ng 2 taon ay masasabi ko na naging maayos naman ang pagsasama namin. Yun nga lang may mga bagay talaga na kapag nasira at nawala na ay mahirap nang mabuo o maibalik pang muli. Ano yun? Nagtatakang bulong ko nang magising ako sa kakaibang ingay na narinig ko. Parang may nagsusuka na malapit lang sa pwesto ko. Nang mapagtanto ko na wala si Monica, sa tabi ko ay bumangon ako mula sa kama at tumungo sa banyo kung saan ay nanggagaling ang mga ingay na naririnig ko. Monica? Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka nagsusuka? Tanong ko bago siya nilapitan at hinagod-hagod ang likod habang patuloy ang pagsuka niya sa may toilet bowl namin. Okay ka lang ba? Tanong ko nang sa wakas ay huminto na siya sa pagsusuka. Oo, okay lang ako. Medyo hirap na sagot niya. Tinulungan ko siyang linisin ang sarili niya at flinas ang toilet bowl bago ko siya inalalayan na pumasok muli sa kwarto. Sigurado ka bang okay ka lang? Para kasing namumutla ka eh. May nakain ka bang hindi maganda kagabi? Tanong ko. 4:00 na rin kasi ng madaling araw yon. Actually may sasabihin ako sa'yo. Panimula niya. Ano yon? Nagtatakang tanong ko. Nag-PT kasi ako kahapon at positive yung lumabas. Buntis ako, Gabriel. Sagot niya. Talaga? Sigurado ka ba? Hindi makapaniwalang tanong ko. Oo naman. 2 beses na ako nag-PT. Kung gusto mo samahan mo ako magpa-check up bukas para makasigurado tayo. Anyaya pa niya. Sige, samahan na lang kita. Nasabi ko na lang. Mahal, okay ka lang? Tanong ni Monica. Oo naman, okay lang ako. Sagot ko na may pilit ng ngiti sa mga labi. Bakit parang hindi ka naman natuwa sa binalita ko sa'yo? Nagtatakang tanong niya. Hindi masaya ako. Sagot ko naman sa kanya. Umamin ka sa akin. Iniisip mo ba na nagsisinungaling ako? Kasi totoo na to magkakababy na talaga tayo. Ang sabi pa niya. Naniniwala naman ako sa'yo. Medyo nagulat lang ako pero masaya ako. Sagot ko sa kanya. Sigurado ka? Alam ko na nahihirapan ka maniwala dahil sa nagawa kong pagkakamali noon. Hindi kita masisisi kung may parte sa'yo na ayaw maniwala sa akin. Hindi kita pipilitin kasi alam kong mahirap at naiintindihan kita. Malungkot na sabi niya.
Okay lang ako. Malumanay na sagot ko sa kanya. Hindi mo naman kailangan magkunwari sa akin eh. Hindi ba nga nangako tayo sa isa't isa na walang lihiman? Lahat ng nararamdaman natin sasabihin na natin. Yun ang paraan natin para bumalik tayo sa dati. Dagdag pa niya na halatang nagpipigil ang mga luha. Nagsasabi naman ako ng totoo. Okay lang ako. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Masaya ako dahil magkaka-baby na tayo. Yung sa atin na talaga. O sige mahal, maliligo na ako. Baka malate pa ako sa office kasi morning shift ko ngayon. Traffic pa naman ang ganitong oras. Paalam ko sa kanya. Hindi ko na siya hinintay pang sumagot at tumayo na ako mula sa tabi niya at kinuha na ang isusuot ko na damit. Iniwanan ko na siyang malungkot at gulo ang isipan niya. Ako rin naman papadudot ay hindi ako makapag-concentrate noon sa trabaho ko. Kaya naman after shift namin noon ay niyaya ko si Ed na pumunta kami sa resto bar para mag-inuman at saglit na magkwentuhan. So hindi ka naniniwala na sa'yo ang pinagbubuntis ngayon ni Monica? Tanong ni Ed nang ikwento ko sa kanya ang nangyari sa bahay namin. Hindi naman sa ganon, sagot ko kahit yon ang totoo. Anong hindi naman ganon pre? Ang sabi mo nga ay halos hindi ka napangiti nung sinabi niyang buntis siya, hindi ba? Ibig sabihin hindi ka talaga naniniwala na magiging tatay ka na talaga, ang sabi pa ni Ed. Malibang naging reaksyon ko, medyo nagigilty na tanong ko. Parang hindi na, pero parang oo. Kasi nagsabi siya sa'yo na buntis na siya at magkaka-baby na kayo pare. Isa yan sa mga pinakamagandang balita para sa isang babae. Parang hindi, mali kasi may nangyari noon na hindi maganda, kumbaga parang na-trauma ka na. Kaya siguro dapat medyo naiintindihan ka rin ni Monica, paliwanag ni Ed. Alam mo naiisip ko lang paano kung hindi ko pa rin anak ang dinadala niya. Paano kung naulit yung nangyari dati? Tanong ko sa kanya. Ikaw sa tingin mo, naulit na naman ba yung dati? Pagbabalik tanong niya. Siyempre gusto kong isipin na hindi. Na sa pagkakataong ito, anak ko talaga yung nasa tiyan niya. Na ako yung tatay. Kaya lang ewan ko ba, naiinis ako sa sarili ko kasi kung ano-ano tumatakbo sa isipan ko ngayon. Pero sa totoo lang gusto ko talagang bumalik na kami sa dati. Sinusubukan naman namin ang sabi ko naman sa kanya. Yun naman pala Ayan na yun binibigyan na kayo ni Lord ng pagkakataon na makapagsimula ang muli. Kalimutan mo na yung nakaraan kaya ituloy-tuloy nyo na yan. Alam mo ang tanong lang naman dyan mahal mo pa ba siya? Pag-uusisa pa ni Ed. Oo naman. Hindi ko naman siya papatawarin kung hindi ko siya mahal Nandito pa rin naman ako. Tinuring ko pa rin namang parang akin yung anak niya sa iba. Ayan na nga magkaka-baby na ulit kami. Sagot ko sa kanya. Di ikaw na rin ang sumagot sa mga tanong dyan sa isipan mo. Kasi alam mo Gabriel, kapag mahal mo, babaliwalain mo na lang yung mga nakaraan. At kahit minsan, makakaramdam ka ng pagod na mahalin siya dahil sa mga nangyayari noon. Sa bandang huli masasabi mo na wala mahal mo talaga. Hindi ka aalis kahit marami ka ng rason para umalis sa buhay niya. Paliwanag pa ni Ed. Papadudod hindi ko alam kung ang sama ko na bang tao dahil pinagdudahan ko si Monica. Siguro para sa iba ay normal lang na maramdaman ko yon. Pero nakonsensya ako. Bakit? Kasi pinatawad ko na siya. Pinili kong kalimutan ang nagawa niyang pagkakamali sa akin tapos ay biglang ganito ang mararamdaman ko. Pero ano naman ang magagawa ko kung ganito talaga ang totoong naramdaman ko? Imbis na isipin ko pa ang mga bagay na hindi naman mahalaga, mas pinili ko pa ring pakinggan ang sinasabi ng puso ko. At isa pa, ako ang nagdesisyon na balikan si Monica. At hindi ko rin naman may tatanggi na kahit sobra niya akong nasaktan noon ay sobra-sobra ko pa rin siyang minamahal. Papadudot ng maipanganak ang pangalawa kong anak na si Kate ay parang naging perfect na ang lahat. Mas naging buo ang pamilya namin. Sa tuwig nakikita ko ang dalawang bata, pakiramdam ko ako na ang pinakamaswerteng tao sa buong mundo. Kaya mas lalo ako nagsipag sa trabaho at pinangako ko
sa kanilang dalawa na gagawin ko ang lahat maging maganda lang ang buhay nila. Kahit na hindi ko totoong anak si Peter ni minsan ay hindi ko pinaramdam sa kanya na iba siya sa akin. Na kahit nandiyan na si Kate ay pantay ang pagmamahal ko sa kanilang dalawa. Pagkalipas ng 6 na taon ay naging maayos naman ang pamilya namin. Maganda ang takbo ng career ko, na-promote ako bilang supervisor sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Kaya ibig sabihin ay mas lalong lumaki ang sahod ko. Kaya naman kapag may gusto ang mga bata ay madali kong naibibigay sa kanila. Ginawa ko ang lahat, maging perpektong padre di pamilya sa kanila. Hay, sa wakas, makakapagpahinga na rin. Medyo sumasakit na ang ulo ko sa pagod. Wika ko nang makahiga na ako sa kama namin. Magpahinga ka na para makabawi ka. Kung bakit naman kasi nagpapaabuso ka sa kumpanya ninyo eh. Salo ka ng salo ng trabaho ng iba. Kaya ayan, binabawian ka rin ng katawan mo. Napapailing na sabi niya. Malaki kasi ang bayad sa overtime namin. Sayang naman kasi ang laki naman ng mga gastusin natin. Lalo na ngayong mag-grade 1 na si Kate. Kailangan nating paghandaan yon. Sagot ko naman. Ay teka, bago ka matulog may ipapakita ako sa iyo. Sabi niya bago may kinuha sa bag na envelope at inabot sa akin na kaagad ko namang binuksan. Ano to? Tanong ko. Hindi sumagot si Monica at hinayaan lang ako na basahin ang ibinigay niyang papel sa akin. Nag-a-apply ka ng work visa papuntang Australia? Hindi makapaniwalang sabi ko. Oo, matipid na sagot niya. Kailan ka pa nag-decide na mag-a-apply ka? Bakit ngayon ko lang to nalaman? Naguguluhang tanong ko. Naghahanap pa kasi ako ng magandang timing para sabihin sa'yo. Sagot naman ni Monica. Magandang timing? Kailan yun? Kapag bukas na ang lipad mo papuntang Australia? Monica naman, hindi ba napag-usapan na natin to? Nagkasundo tayo na hindi ka pupunta sa ibang bansa. Kasi kaya naman natin dito eh. Ang sabi ko sa kanya. Nabanggit niya na kasi ang tungkol sa trabahong ino-offer sa kanya ng tita niya sa Australia na kaagad kong hindi sinang ayuna noon. Ayoko naman kasi na magkahiwalay pa kaming pamilya. Oo, nagkasundo na nga tayo pero Gabriel, dati pa yun. Yung wala pa tayong 2 anak. Pag grade 1 na yung isa tapos ilang taon na lang, 2 na rin silang mag-aaral. Sa tingin mo makukontento ako sa buhay na meron tayo para sa mga bata? Tanong naman niya. Bakit? Ano bang mali sa buhay natin ngayon? Naibibigay ko naman ang mga pangangailangan ninyo. Kailan tayo nahirapan sa pera? Parehas tayong may trabaho dito. Ang sabi ko sa kanya. Hindi mo ako naiintindihan. Gusto ko silang bigyan ng magandang buhay. Gusto ko lahat ng pangangailangan at gusto nila ay sabay nating na ibibigay. Ayokong tinitipid sila. Kaya nga nag-decide na akong mag-ibang bansa para magawa yun. Mahal, isipin mo yung kikitain ko sa Australia kumpara dito sa atin. Triple, sagot niya pa. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit mo gustong gawin to. Okay ka naman sa trabaho mo, hindi ba? Tanong ko sa kanya. Hindi na ako masaya sa pinagtatrabahuhan ko. Nagiging daily routine na eh. Nakakasawa. Gusto ko ng bago. Gusto ko ng challenge. Alam ko naiintindihan mo ko. Ayoko naman na sa'yo lang may nangyayaring maganda pagdating sa career. Gusto ko ako rin eh. Ayoko magaya sa ibang magulang na nagkaroon ng anak, tinalikuran ng mga pangarap. At etong gagawin ko para sa career ko at sa mga bata. Hitting 2 birds with 1 stone. Gabriel, please suportahan mo naman ako sa gusto kong gawin. Pangungumbinsin niya sa akin. Pero masyadong malayo ang Australia. Ang gusto mo kasi, iiwanan mo ako dito kasama yung 2 bata. Malungkot na sagot ko. Mahirap din naman to sa akin eh. Iiwanan ko kayo pansamantala. Tapos ako mag-iisa lang ako doon. Hindi ba mas malungkot yon? Mahal, isipin mo na lang yung magiging future natin. Kapag naging okay na ako doon, makakapagpadala na ako ng malaking pera para mas mapabilis ang pag-iipon natin. Pagkatapos ng kontrata ko, uuwi na ako dito. Magpapakasal na tayo. Dagdag pa niya. Kasal? Hindi ba ikaw nga itong parating sinasabi na hindi naman yun priority?
Napapailing na sabi ko. Kasi alam kong mahihirapan tayo. Dalawa na ang anak natin pero kapag natuloy ako sa Australia, mas magiging magaan ang lahat. Gusto mo yun hindi ba? Magpakasal na tayo? Tanong niya. Oo naman. Ikaw lang tong tumatanggi. Medyo nasasakta na sagot ko dahil sa ilang beses niyang pagtanggi sa tuwing yayayain ko na siyang magpakasal kami. Sige, huling-hiling na lang. Pagbigyan mo lang ako sa gusto kong gawin, sabihin nating bigyan mo ko ng 3 taon. Tapusin ko lang yung kontrata ko doon. Pagkatapos nun ay uuwi na ako at magpapakasal na tayo. 3 taon para makapag-ipon and at the same time ay gumanda ang takbo ng karir ko. Muling pangungumbinsi niya sa akin. Paano yung mga bata? Mahirapan sila mag-adjust kapag wala ka na rito sa bahay. Malungkot na sabi ko. Nandiyan ka pa naman eh. Sina mama, si ate. Pwede niyang alagaan ang mga pamangkin niya. Mahal, kailangan lang muna nating magtiis sa ngayon. Isipin mo yung magiging resulta ng gagawin natin. Please? Muling pakiusap niya. Gusto mo ba talagang gawin yan? Seryosong tanong ko sa kanya. Oo. Para sa akin at para sa pamilya natin, kaagad na sagot niya. Saglit ako nag-isip noon bago nagbitaw ng malalim na buntong hininga. Sige na nga. Pumapayag na ako. Sa wakas ay pagsang-ayon ko na. Salamat mahal. Sabi ko na nga ba papayag ka rin eh. Promise 3 taon lang talaga to. At wag mong sabihin na masasanay akong hindi ka kasama dahil hindi yun mangyayari. Pangako niya sa akin. Papa Dudut, kahit na hindi ko gusto na malayo sa amin si Monica ay pumayag na rin ako. Ayoko naman na kontrolin siya sa mga gusto niyang gawin sa buhay niya. At isa pa ay maganda naman ang rason niya kung bakit gusto niyang mag-ibang bansa. Kaya kahit alam kong mahihirapan kaming pareho, naisip ko na lang na hindi naman yon panghabang buhay. Nang umalis na si Monica ay nahirapan ako mag-alaga ng 2 bata. Isama pa na may trabaho pa ako. Mabuti na lang at nandyan ang pinsan ko para tulungan ako sa pag-aalaga, Papa Dudut. Pagkatapos ng 2 taon ay umuwi si Monica dito sa Pilipinas. Akala ko wala na siyang balak lumipad ulit. Pero laking gulat ko nang sabihin niya sa akin na babalik siyang muli. At hindi lang yon, balak niyang kunin si Peter para doon pag-aralin. Siyempre noong una hindi ako pumayag. Pero nang sabihin niya sa akin na para yon sa magandang kinabukasan ng bata at ang tita niyang magpapaaral kay Peter ay nakumbinsi niya ako at pumayag na rin ako. Pagkatapos naming maayos sa mga papeles na kailangan ay mabilis na nakaalis sina Monica at si Peter. Nung una, regular ang pag-uusap namin hanggang sa naging malimit na lamang ang pagtawag niya sa akin. Madalas na rin niyang hindi nasasagot ang mga tawag ko. Papa Dudut, nakakaramdam na ako ng takot. Kinakabahan ako na baka may nangyayari kina Monica nang hindi ko alam. At yung tiwala na buo kong ibinigay muli sa kanya ay unti-unti namang nababawasan. Pero nanalig pa rin ako na hindi kami masisira at hindi muling sisirain ni Monica ang tiwala na pinabaon ko sa kanya. Hanggang sa ilapit na sa akin ang katotohanan ng matagal kong hindi nakita. Isang tawag ang natanggap ko mula sa abroad, akala ko ay si Monica yon. Yun pala ang kaibigan ko lang na si Ed ang tumatawag na noon ay sa Australia na rin nagtatrabaho. Oy pre, kumusta? Bati ni Ed sa akin mula sa kabilang linya. Okay naman. Ikaw, pangungumusta ko naman sa kanya. Ayos lang din, medyo busy lang ako sa trabaho at ngayon lang ako nakapagpahinga. Sagot naman niya. Ah, ganun ba? Bakit ka nga pala napatawag? Tanong ko. Mangungumusta lang sana ako sa iyo eh. Kinakamusta ka na rin ng trabahong naghihintay sa iyo sa Australia? Ano? Hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? Tanong niya. Mag-iisang taon na siya noon sa Australia at matagal na rin niya akong kinukumbinse na sumunod sa kanya. Hindi talaga eh. Kapag tinanggap ko ang trabaho dyan, wala magbabantay kay Kate dito. Hirap na nga ako maghanap na magbabantay sa kanya kapag may trabaho ako aalis pa ako.
Sagot ko naman. Bakit kasi hindi mo kunin yung offer sa'yo ng mama mo na doon na lang muna si Kate sa kanila? Tanong naman ni Ed. Ayoko, anak ko si Kate kaya ako dapat ang nag-aalaga sa kanya. At isa pa, okay naman ako sa trabaho ko eh. Kaka-increase ko pa nga lang ulit ng sweldo tapos biglang aalisan ko naman kaagad. Nakakaya naman yun pare, sagot ko sa kanya. Alam mo Gabriel, yung kinikita mo dyan sa Pilipinas, triple dito yan. Ayaw mo ba nun? At saka sayang naman ang opportunity. Muling pangungumbinsi niya. Hindi na, salamat na lang pero sa ngayon kaya ko pa namang buhayin si Kate, sagot ko pa. Sige, ikaw ang bahala. Oo nga pala si Monica. Kumusta na kayong dalawa? Biglang pagbabago niya ng topic. Sa totoo lang hindi ko rin alam Ilang buwan ko na kasing hindi na tatawagan yun. Naka-deactivate ng Facebook niya. Nagsisetbank din sa akin ng mga emails ko para sa kanya Pati Viber, Twitter at Instagram sinubukan ko siyang kontakin pero wala talaga. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa kanya. Pagkukwento ko sa kanya. Sinubukan mo na rin bang kausapin ang pamilya niya? Pag-uusisa pa ni Ed. Sinubukan ko na pero hindi ko alam kung talaga bang wala silang alam o ayaw lang nilang magsabi sa akin. Nag-worry na talaga ako kay Monica kasi ilang araw nang nagtatanong si Kate kung kailan tatawag ang mama niya. Kung ano-ano na nga lang ang sinasabi ko sa kanya para tumigil na sa kakatanong Malungkot na kwento ko. Yun talaga ang isa sa mga pinag-aalala ko noon. Ang paulit-ulit na pagtatanong ng anak kong si Kate tungkol kay Monica. Naubusan na kasi ako ng dahilan na sasabihin sa kanya. Hello Ed, nandiyan ka pa ba? Tanong ko nang hindi na muli pang magsalita si Ed. Pare, ang totoo may gusto sana akong sabihin sa'yo. Tungkol kay Monica? Medyo nauutal na sagot niya. Talaga? Nakita mo ba siya dyan? Nakausap mo ba? Kumusta na siya? Bakit di mo naman sinabi kaagad sa akin? Sunod-sunod na tanong ko dahil parang bigla akong nabuhayan ng dugo noon. Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin sa iyo May pag-aalinlangan na wika niya. Ang alin ba? Nagtatakang tanong ko. Kasi nung isang araw nakita ko siyang nag-grocery kasama niya si Peter. Panimula niya. O tapos, muling tanong ko. Tapos may kasama siyang lalaki na nakaakbay sa kanya. Tapos narinig kong tinawag ni Peter na daddy yung lalaki. Sagot ni Ed. Ed naman, anong pinaparating mo sa akin ngayon? Na may kinakasama ng iba dyan si Monica? Naguguluhang tanong ko pero ayokong maniwala sa mga sinasabi niya. Hindi ako sigurado Gabriel pero bakit naman tatawagin na daddy ni Peter yung lalaki kung wala silang relasyon ni Monica? Pero kasi pare, may isa pa akong naisip. Pinoy kasi yung lalaki na kasama ni Monica at malaki ang pagkakahawig kay Peter. Hindi kaya siya yung totoong tatay ni Peter? Ang wika pa ni Ed. Anong pangalan ng lalaki? Narinig mo ba? Tanong ko habang nananakit na ang lalamunan ko sa pagsubok na mapigilan ang mga luha ko. Hindi Ay oo, parang narinig ko pala. Parang ano nga ulit yung pangalan nun? Nagsisimula sa ano yun sa W. Oo, William. Basta parang wasang pangalan niya. Parang ganun ang sabi pa ni Ed. Warren, tanong ko. Ayun oo, parang Warren nga. Kilala mo yun pare? Pagbabalik tanong ni Ed. Papa, tapos na po akong magbihis, ang sabi ng anak kong si Kate nang nakalapit na sa akin. Kaagad kong pinunasan ng mga luha ko bago ngumiti sa anak ko at sumenyas na may kausap lang ako sa cellphone. Sige na Ed, kailangan na naming umalis ni Kate. Salamat pare sa pagtawag mo. Paalam ko sa kanya bago pinatay ang tawag na yon. Papa Dudut, naging in denial na naman ako noong una sa mga nalaman ko. Pilit kong sinasabi sa sarili ko na hindi ako magagawang lokohin muli ni Monica.
Mahal niya ako, mahal niya kaming mag-ama na naiwan dito sa Pilipinas. Pero sa tuwing hindi ko siya makontak ay mas lalong lumalaki ang takot na nararamdaman ko. Paano kung totoo ang sinasabi ng kaibigan ko? Paano kung sa kabila ng paghihintay ko sa kanya ay may balak na pala siyang iwanan ako? Paano kung hindi na sila bumalik ni Peter sa akin? Sobrang nakakabaliw, Papa Dudut. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin at isipin. Nasasaktan ako sa tuwing iisipin kong may kayakap siyang iba. May nag-aalaga at nagpapasaya na sa kanya. Kaya ginawa kong lahat para lang muli kong makausap ang babaeng pinakamamahal ko. Nakipag-usap ako noon kay Ed na kumuha ng impormasyon tungkol kay Monica. Hanggang sa maibigay na nga niya sa akin ang phone number sa tinitirhan ni Monica. Tandang-tanda ko ang araw na yon, Papa Dudut. Nanginginig pa ang mga daliri ko sa kamay habang dinadayal ang phone number ni na Monica. Bumilis din ang tibok ng puso ko nang magring na yon hanggang sa marinig ko ang boses niya. Hello? Boses ni Monica mula sa kabilang linya. Hello Monica? Si Gabriel to. Kaagad na pakilala ko sa kanya pero ilang saglit lang ay bigla na niyang binaba ang tawag ko. Bakit ba niya binaba? Hindi kita titigilan. Bulong ko bago muling idinayal ang number niya. Ilang beses pa yung nagring pero walang sumasagot. At buo ang loob ko noon na hindi ako hihinto sa pagtawag sa kanya. Ano pa bang kailangan mo? Ba't ka pa tumatawag? Tanong ni Monica nang sa wakas ay sagutin na niya ang tawag ko. Anong kailangan ko? Ikaw Monica, anong problema mo? Bakit ilang buwan na kitang hindi natatawagan? Nakalimutan mo na bang may pamilya ka dito? Sunod-sunod na tanong ko na hindi ka agad nasagot ni Monica. Hello? Sumagot ka. Ano ba nangyayari sa'yo Monica? Muling tanong ko pa. Naging busy lang ako sa trabaho. Sagot niya na alam kong kasinungalingan lang. Talaga naging busy ka sa trabaho? O baka naman sinasadya mong kalimutan na may anak ka sa Pilipinas? Panunumbat ko pa sa kanya. Pwede ba Gabriel? Sa susunod na lang tayo mag-usap. Busy ako ngayon. Ang sabi niya sa akin. Tapos ano? Ilang buwan na naman kitang hahagilapin? Mukha akong tanga na naghahanap sa'yo. Gagawa na naman ako ng kung ano-anong dahilan kapag nagtatanong ang anak mong si Kate para lang pagtakpan ka. Please Monica, magsabi ka na lang ng totoo. Ano bang nangyayari sa'yo? Noon ay pigil ang mga luha at galit na pangungulit ko sa kanya. Wala nga. Ba't ang kulit mo? Hindi ba pwedeng hintay mo na lang ako sa pagkontak ko sa'yo? Tanong niya. Habang ano? Habang nakikipaglandian ka dyan sa ex mo? Hindi ko na napigilan ang sarili ko na sabihin yon. Ha? Anong ex ang sinasabi mo dyan? Pagde-deny naman niya. Huwag mo na akong gawing tanga. Siya ang pinuntahan mo dyan, hindi ba? Siya ang dahilan kung bakit nagpupumilit kang pumunta ng Australia. Magsabi ka na lang kasi ng totoo. Please, pagod na ang utak ko sa kakaisip kung tama ba ang naririnig ko. Kung dapat bang maghinala ako. Hindi ko na alam Monica. Para na akong nababaliw dito kaya please lang. Kahit ngayon lang, sabihin mo sa akin ang totoo. Pakiusap ko sa kanya. Ba't kailangan mo pang tanungin ang isang tanong kung alam mo na ang sagot? Sige, aaminin ko ng lahat. Nandyan pa lang ako sa Pilipinas, palihim na kami nagkikita ni Warren. Nung nagsabi siya na pupunta siya ng Australia, nagkasundo kami na susunod ako sa kanya. Pero nung unang punta ko dito parang may kulang eh. Hindi buo yung saya namin. Seryosong sabi niya. Kaya umuwi ka at kinuha mo si Peter? Tanong ko. Oo, para maging buo na kami. Dahil sa umpisa pa lang, yun ang plano naming dalawa. Sagot niya. Ninyong dalawa? Paano naman ako dito? Kami ni Kate, pamilya mo rin kami hindi ba? Tinalikuran mo kami para lang sa Warren na yan? Panunumbat ko sa kanya. Una ko silang naging pamilya, sagot naman ni Monica. Pero niloko mo ko.
Hindi mo na ba naaalala yun na kahit sinaktan mo ko at natapakan ng pagkalalaki ko, pinatawad pa rin kita? Tinuring kong parang sarili kong anak si Peter. Mas lalo kitang minahal kasi naisip ko na baka kulang pa yung ibinibigay ko. Baka may hindi pa ako na ibibigay. Pagkatapos ng lahat ganito pa rin. Muling panunumbat ko sa kanya. Hindi naman kita iniwan na mag-isa, hindi ba? Nandyan si Kate. Hayaan mo ako mag-isa. Kay Warren ako mas masaya. Sa kanya ko gustong maranasan na magkaroon ng isang buong pamilya. Giit naman ni Monica. Paano naman kami? Naiiyak na tanong ko. I'm sorry, Gabriel. Sorry kung kinakailangan kitang saktan para makuha ko ang gusto ko. Para maranasan yung pinapangarap kong buhay at pamilya. Sagot niya. Hindi. Hindi ako papayag. Uuwi ka dito kasama si Peter. Ang sabi ko sa kanya. Hindi na mangyayari yan. Hindi ko pa rin naman puputulin ang ugnayan ko kay Kate. Magiging ina pa rin ako sa kanya. Pero yung tayo, I'm sorry pero wala nang tayo. Matagal nang walang tayo. Huling sabi niya bago niya binaba ang tawag na yon. Papa Dudut, sinubukan ko pang i-dial ulit ang number niya pero hindi na niya ulit sinasagot pa. Halos ikamatay ko naman ang lahat ng mga narinig ko kay Monica noon. Una kong naitanong ay bakit? Bakit ulit? Ginawa ko naman ang mga gusto niya pero bakit niloko at pinagpalit pa rin niya ako? At sobrang sakit lang dahil sa dating na mga sinabi niya na matagal na pala niya akong hindi mahal. Nagpapanggap na lang pala siya sa tuwing kasama ko pa siya noon. Ganon lang ba talaga kababaw ang pagmamahal niya sa akin? Sa amin ang anak niya. Ilang beses ko pa siyang sinubukan na kausapin pero sa huli ay wala na akong nagawa kundi ang mag-move on na lamang. Sobra akong nahirapan, Papa Dudut. Nawala na ako ng gana sa lahat. Pero sa tuwing nakikita ko ang anak kong si Kate, may rason pa ako para mabuhay. Kaya bumangon ako. Sinabi ko sa sarili ko na kailangan ako ni Kate. Kaya hindi ako dapat na sumuko. Papa Dudut, ilang taon na po ang lumipas, masakit pa rin sa akin ang paghihiwalay namin ni Monica. At huling balita ko ay kinasal na sila ni Warren. At yon ang naging hudyat ko para huwag nang umasa pang babalik siya sa akin. Kontento na lamang ako sa ginawa niyang effort para kay Kate. Alam ko na balang araw ay kailangan kong ipaliwanag sa anak ko ang nangyari sa amin ng mama niya. Kung bakit isang araw ay naging iba ang pamilya nito. Sa ngayon ay nasa proseso pa rin ako ng pag-move on, Papa Dudut. Mahirap pero kailangan kong kayanin. Kailangan kong magsimula ulit at iwan na ang nakaraan. Dito ko na po tatapusin ang sulat kong ito, Papa Dudut. Maraming salamat sa iyo at sana ay patuloy ka pa rin pagpalain ng Panginoon. More blessings, more subscribers, and more power sa inyong YouTube channel. Isa po ako sa mga subscribers mo na tumatangkilik sa programa mo. Lubos na gumagalang, Gabriel. Mahirap talagang basahin ang totoong nararamdaman ng isang tao lalo na kung ang intensyon niya ay magpanggap na mahal nila tayo. At sa huli ay wala tayong ibang magagawa kung hindi ang tanggapin ang katotohanan na ni minsan ay hindi nila pinahalagahan ang oras na kasama nila tayo. Salamat, Gabriel, sa pagpapadala mo nitong sulat mo sa aking YouTube channel. Masakit isipin na sa kabila ng totoong pagmamahal, pagpapatawad at pagsasakripisyo na ibinigay mo ay ikaw pa rin ang naiwang nasasaktan. Lalo na at napamahal na rin sa'yo ang batang si Peter na itinuring mo na ring tunay mong anak. Pero kasama mo pa rin naman si Kate, kaya sa kanya mo na ibuhos ang pagmamahal na dapat ay para rin kina Monica at kay Peter. Sigurado naman ako na darating ang araw para sa mabuting tao na kagaya mo na magiging masaya ka kasama ang tao na marunong magpahalaga ng nararamdaman mo. Yung taong kayang mag-appreciate sa totoong value mo at pagmamahal
na kaya mong ibigay. Maraming pong salamat sa lahat ng mga naka-appreciate ng kwentong ito. Kayo po ay maaaring mag-post ng inyong mga komento at ikwento sa inyong mga kaibigan na si Papa Dudut po ay active na sa YouTube. Ibig sabihin, pwede po silang mag-subscribe at manood din sa lahat po ng mga nanonood ng ating mga ads. Maraming salamat po dahil sa inyong panonood. Ang ibig sabihin po niyan ay pagsuporta sa ating channel. Maraming salamat mga ka-online. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.